Hi guys! Welcome sa aming kusina. Ngayon naman ay magluluto ako ng sinigang sa miso. Tara, samahan niyo ako magluto. Una, sa mainit na kawali, maglalagay tayo ng mantika. Lagyan na natin ang bawang, sibuyas at kamatis. Pinagsabay-sabay ko na ang mga ito para walang magtampo. Igisa lang natin ito hanggang maluto ang kamatis. Kapag ganito na ang itsura ng kamatis, pwede na nang ilagay ang isang pop ng miso. Haluin natin ng mabuti. Sangkutsalan natin ito na maigi hanggang maghalo-halo ang mga sangkap. Nung naramdaman kong parang dry siya, nag-add ako dito ng oil. Inhalo-halo ko lang ulit ito na maigi hanggang sa maluto yung miso. At kapag medyo na brown-brown na yung miso, pwede na natin itong dagdagan ng tubig. Kayo na lang magtansya kung gaano kasabaw ang gusto nyo ha, o kaya kung gaano kalabot ang gusto nyo. At dahil malaki ang pamilya namin, syempre medyo madaming sabaw ang gusto ko. Hinalo ko lang ulit na maigi para makuha natin yung mga dumikit sa ilalim at inantay ko kumulo. At pagkakulo naman, tinimplahan ko ito ng asin, ng patis, at isang malaking pack o 2 litro ng sinigang mix original. Haluin ulit na mabuti at pwede na natin dito ilagay yung mga isda. Siya nga pala, ang ginamit kong isda dito ay mamali or big head ang tawag. Sa inyo ba, anong tawag sa inyo ang ganitong isda? Comment din naman kung anong tawag nyo sa isdang to sa lugar nyo. Tinakpan ko muna at tinayaan kong kumula ng 5 minutes at hanggang sa maluto yung isda. Pagkalipas ng 5 minuto, nilagay ko na dyan yung siling panigang para maluto at magkaroon naman ng kaunting anghang-anghang. Pagkatapos, sinunod ko na dito yung gulay. Mustasa nga pala yung ginamit ko dito. Huwag natin kakalimutan hugasan ng gulay. Tinakpan ko lang ulit para maluto ng konti ang mustasa. Mag-add na lang kayo ng asin o patis base sa gusto niyong panlasa. At ayan na, ready na ang ating sinigang sa miso. Tara, kain tayo. Comment din naman kung anong oras yun napanood dito at kung taga saan kayo.